For 34 years of God's blessing, wala po kami inasama-sama kundi ang humingi na ng pag-asa sa Diyos. And today, I could see how the Lord works in a mysterious way on this church at sa marami pang mga bagay na ginawa niya sa atin. Hindi po ako masyadong magtatagal sa paghayag ng salita ng Diyos. I just want to encourage every one of you that are here today para po maramdaman natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. And only one verse we're going to use today. Pagkatapos yan, alam ko ma-excited kayong kumain. Meron ho kami mga nakahanda rito. Nagpadala ho yung taga-DPWH. Laking baboy na, laking lechon na. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung sino. Pero totoo yun, hindi ako nagsisinungaling taga-DPWH po yun. And then also, meron ding mga, may tupa din, no? Naganda rin sila ng tupa pati anak. Sama yun. Ayan, we just want to celebrate at sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon. Yung mga nakatayo, pwedeng bigyan nyo ng upuan. Marami po. Make sure that you are comfortable. Ayan. Romans chapter 15. Verse 13, yan po ang ating verse na gagamitin today. Because that's how we perceive what the Lord has done in our lives. Sabi dito, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Manalangin po tayo sa manali. Panginoon, I pray in the name of Jesus. Speak to our hearts today, Lord Jesus. Lalo na yung mga tao na narito ngayon that are looking for an answer to their questions, looking for hope that in this world they could not find it. Bless each one of us, Lord, as we celebrate our 34th year of anniversary of founding this church. Bless us now in Jesus' name. Amen and amen. You know, everyone needs to have something to hope for. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon because if this world is perfect, kunwari, walang kasalanan, everything is perfect, you will not be hoping for anything. Diba? Kung hindi ka naghihirap, anong hoping mo pa? Wala ka na i-hope. Diba? When you are growing up from the beginning, kung yung life mo, yung buhay mo ay perfecto, wala kang kailangan, what will be your hoping for? Diba? Bakit kailangan mo mag-hope kung ang buhay ay napakaganda? But you see, the Lord allows this to happen. Yung tayo minsan nagkakasakit, hoping for healing. When you're growing up, when you were a child, you're hoping to be a good students, perfect scores, all of that. If you don't have job, you're hoping for a job. Tama. If you have something that you are looking for na imposibleng makamtan, you are hoping for it. Am I correct? Yun yung binigay ng Diyos sa atin para tayo mag-hope at mag-long for something that you wanted to have in your life. So imagine mo, kung lahat ng tao ay magandang lalaki, ang lalaki at magandang babae, hindi mo na kailangan si Vicky Bello para magpaganda. If this lifetime is perfect, you don't need anything. Wala ka nang kailangan. Kaya po, narito tayo ngayon so that you will see ang bawat isang narito ngayon ay may pangangailangan. You are hoping for something. And the meaning of hope is something that you cannot obtain. Kaya ka nag-hope, hindi mo kaya kunin yun eh. When you are in deep need of something na kailangan mo, you are hoping, kaya ka naghahanap. And these hopes were not based on reality or something that we could be able to obtain. Kaya po, nangangailangan tayo ng pag-asa. But the problem was,
people look for other things, hoping for other things na hindi tama. Bakit ang mga tao, they don't go to church? Akala nila, makukuha nila yung kanilang pag-asa, yung kanilang inaasam-asam sa pagmarami ng pera. Kaya yung ating bansa ngayon, puro problema. We are, alam niyo ba that according to research, the Philippines is the most richest country in Asia. Kaya lang hindi tayo makaulad-ulad, hindi tayo makalampas-lampas, is because of people that are running the country are so corrupt. Di ba hindi ba makontento sa maliit na sweldo o sa maliit na pera? Gusto na maraming pera. Di ba? That is sad. Because ang problema natin, mga kaibigan, mga kapatid, is masyado tayong galit. We are so, ang tawag doon ay greedy. We are so greedy na hindi ka makontento sa isa, dalawa, tatlo. Gusto mo mas marami. Di ba ganyan? That's a human tendency of greediness. And because ang punot dulo niyan ay kasalanan. So imagine niyo, kaya po kailangan natin ng kaligtasan is because we know that we are sinful at wala naman tayong mapupuntahan kundi kamatayan. Kaya po nagro-hope tayo ng kaligtasan. Every one of us here today needs hope. Amen? Ang problema, you are hoping na makakamtan mo yan in other ways. But if you look at it, even in the Old Testament, from the beginning, Abraham, yun yung topic ko last time, di ba? Yung topic ko last Sunday, yung when you are losing hope. Ang dami mong, gusto mangyari, gusto mong gawin sa buhay mo, and then you cannot do it. Because akala mo makukuha mo sa ibang bagay. But look at Abraham. Surely Abraham was promised to become the father of all nations in the future, and yet he was old and impossible. In human understanding, impossible. But when you put your hope in God alone, yung imposible nagiging posible. Amen? When we started this church 34 years ago, when the Lord called us to Kanyuga, we started in a humble beginnings, only isang garahe lang. Nag-umpisa kami, siguro yung unang service ko, 7 ang nag-attend. 7, kasama na kaming 2 mag-asawa. So, 5. Sila Anoche and sila yung Terapera, Nabat, yung ngayon, yung ang pamilyang, anong tawag sa taga? Suhay. Hindi sungay, ha? Suhay. Nag-church. Tapos, pinag-pray ko, I'm hoping that God will bless the ministry. Sino naman ako? I am nothing compared to those. Tapos, ang father-in-law ko pa, si Gabino Tika. Diba? Daming na-establish sa churches. Si Pepe mo. Schedule nung papakilala ko. I'm hoping for someday, ganon, that I will be like IBC 477, ganyan ang dream ko, di ba? Hoping na someday tatalunin namin ang IBC 477 sa Talent Fest. Di ba, Pastor Dutz? Wala si Pastor James. Sa Sports Fest, di ba? Ganon, hoping Mabigat to kalaban, IBC 477. Yun yung pangarap nating lahat. And sometimes, ginagawa natin ito sa pamagitan ng ating lakas. Di ba? I tried to start 2 churches at the same time. Itong IBC Kanyuga, tapos yung Harvest. Ngayon, pinamumulaan na ni Pastor Ray. Sila Pastor Dado, andyan. Sila Kuya Totoy. Dati,
Itim pa buhok mo ngayon, puti. Nakakadalawa ka na ngayon. Bili mo kasi. Joke lang, joke. Personal. Sorry hindi ako nakapigil. Di ba? I mean, I'm just saying, akala ko kaya ko. So after a couple of months, nagkasakit ako, hindi pala kaya. So, bakit ko sinasabi ito? Ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, kahit ano pang gawin natin in our lives, mag-aral ka ng mabuti, mag-work ka, hard work in your life, pero kung ang inaasa mo sa iyong gawain, sa mga pag-asa na hiningi mo, ay kukunin mo sa sarili mo, you cannot find it. I cannot imagine that our church will go umabot hanggang ngayon. Although in my dreams, I have already a vision, sabi ko nga sa church, nakita ko na ito. When I started the church, nakita ko na itong gawain ito many years ago. That the Lord will put us in the place like this. Hindi ko lang alam na dito But in my vision, in my dream, I saw this place already. Na ito yung ibibigay ng Panginoon sa atin. Hindi ko lang alam talaga kung saan dito sa Pasig. And soon enough, the Lord provided it. And God, from being in the middle of a garahe ng isang member, isang kotse lang yun. Alam na nag-umpisa kami, mga kilo, yan. Now we could park more than one cars in this place. What I'm saying, mga kaibigan, mga kapatid, your hope must put in God alone. Huwag ka nang umasa sa politician because wala ka ng pag-asa. Sa dami na nangyayari ngayon, problema yan. Iimbitahan mo sana si Mayor Vico dito. Kaya lang ang problema, baka pag dumating si Vico sa autorito, sa kanya kayo nakafocus, hindi sa Panginoon. Baka magpa-picture, selfie pa kayo doon. So hindi ko na ginawa yan. I want this time that all your focus will be on God only. Amen? Sabi nga niyang apo ko, only, God only. Mama only. So, three things. Gusto ko ipakita sa iyo. We can hope in God because, number one, God so pressed on His grace, not our perfection. Amen? Alam niyo ba, yung pag nakamtan niyo yung hope na hinihingi niyo, hindi naman yan dahil magaling ka. Hindi naman kasi favorite ka. Hindi naman kasi ang galing ng ginawa mo Kundi nakamtan mo yan because of the grace of God. Sa biyaya lang tayo nabubuhay. When you hope for salvation, it's only by the grace of God that we can get salvation. Tama? For by grace you are saved through faith, and not of your good works. It is a gift of God. It's a grace that comes from the Lord only. Naawa ang Panginoon sa atin. The Jewish people could not save kasi hindi sila maniwala Bago sila maligtas, kailangan sinless perfection sila, 100% good Pero when God came 2,000 years ago and died on that cruel cross of Calvary, sabi niya, biyaya ng Panginoon to, binibigay ko sa inyo ang kaligtasan ngayon. Whoever will come upon me, believe in me, will be saved. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. So whatever you need today, even Abraham, when Abraham was promised that he will be a father of all nations, sabi ni Abraham, really? Ang tanda-tanda ko na. Hindi na kami magkakaanak. My wife is already old. 99 years old. How can we have a baby? And how can we be the father of all nations? See, the Lord wants you to believe Him 100%. Ibigay mo lang lahat sa Kanya. Ano man yung pangarap mo, ano man yung gusto mo mangyari sa buhay mo, ibigay mo lang sa Kanya yan. The problem was, you don't believe Him 100%. Kaya nga, nagda-doubt ka ba, talaga ibigay ba sa akin ng Lord? When you ask for a job, when you look for a job, wala kang trabaho, anong sabi mo? Kailangan gawin ko muna yung sarili ko bago ang Diyos.
Hindi mo lang alam na lahat nag-uumpisa sa Panginoon. Everything starts from the Lord. Alam nyo, maraming pastor, mga pastor, congratulations that you are here today. It's Pastor's Appreciation Month. Maraming pastor ang failure because masyado silang prideful. Mayabang. Mayabang. Alam niyo kung bakit? Once nag-uumpisa ang pastor, humble eh. Nag-uumpisa yun eh. Bata pa eh. Pero pag sumikat na, nagiging son of God na. Or appointed son of God na. Eh, meron Baptist din, hindi na siya. Siya daw ang pinakapagpalang pastor sa sanlibutan ito. Pinagmamalaki niya sa congregation niya. Baptist ito. Biruin mo, pag ako, this is what I'm praying for. No? That if the Lord bless His church to grow up, to grow numerically, dumami ng dumami. Sana hindi lumaki yung ulo. There's a problem with so many pastors today. Pag lumalaki na yung church, kala mo sino na eh. They forgot that pastors are always servant of God. Yan, didiscuss ko kahapon sa mga pastor natin yan. You are servant, you are obedient to the word. Tandaan niyo ito. Wala tayong kakayanan para ipagmalaki natin sa Diyos kung ano nakakamtan niyo ngayon. Your resources, the wealth, whatever you possess today, I want you to know na you have it because only by the grace of God. Hindi ka pwedeng yumapang. Hindi pwedeng akin to. Now I'm telling you, this place, yung mga pastor na inakin, akin to property, akin to church. Shame on them. Sandali lang yan. I'm so happy that I'm still alive today. 2 years ago, I had an angioplasty surgery. Akala ko hindi na ako aabot eh. 2 years yun, di ba? 2 years ago. I had an angioplasty surgery. Nakakala ko, when I was there, akala ko, that's the end of my life. Sabi ko nga sa aming mga pastor, alam mo talaga yung masamanda mo, bebe, masamanda mo. Masamanda mo, matagal yan, matagal mamatay. No, kidding aside, it's only by the grace of God. If God is finished, that's it. Pagtapos ang Diyos sa atin, tapos na yan. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Eh sabi lagi sa akin ng asawa ko, pag time mo na. Kahit natutulog ka, lumindol, patay. Nakita niya. Kaya magiging daw tayo rito, pagka daw yung fault nanggaling na sa Davao, papunta na sa Marikina. Kanina daw meron dito, tama ba? Naramdaman daw nila. Ako, wala akong nararamdaman. Lumindol, bahala sa buhay niyo. Pag sabi ni Lord, uwi na tayo. Amen? At least wala ka ng problema doon. So I'm just saying, mga kaibigan, mga kapatid, pagka dumating daw yung the one, ano ba yung the one? The big one. The big one. Pag dumating yung, iba pala yung the one, no? The one. The big one, bahala na si Lord. Bahala na si Lord. So what I'm saying is, God's hope rests on His grace only. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Abraham thought, sabi niya, paano ako magkakaanak ng marami? Wala nga, matanda na ako. But by faith, Abraham followed God. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, umalis ka dyan sa Haran. Dadaling kita doon sa lugar na paglalagyan ko sa iyo. And I will bless you. Those who will bless you will bless you. Those who will curse you, I will curse you. I will curse them. Sumunod lang tayo, mga kapatid. And whatever we do, our churches,
all over, yung ating outreach, yung iba-ibang church ng IBMF, I just want you to do is to just obey God, whatever He wants you to do it. Huwag naman kasi sinasabi na ng Panginoon, ayaw mo pang gawin, tigas ng ulo mo. Just be faithful. Si Abraham, he was faithful for all. Hanggang sa matapos, sinabi nga nito ni Pastor Talbot, when Abraham first tried, sabi sa kanya, ibigay mo yung anak mo kaisa-isa. Diba? I'm just saying, mga kaibigan, mga kapatid, Abraham just followed God. Church, if you're hoping for something today, just be faithful. You're hoping for something, God will give that to you because of His grace. Sa biyaya lang tayo nabubuhay. That's why we can hope in God. Huwag na kayong umasa pa ng iba. Bakit ang big time ngayon ng mga loto? Tsaka yung mga iba-ibang mga sugal. Mga online gambling, pinag-aawayan pa ngayon. Alam niyo kung bakit? Ang dami kasi pera dyan. So hoping baka tayo manalo. At tayo magkaroon ng maraming pera. Hindi niyo alam, yung pera, nakakamatay din yan. Diba? Pero balita, naman nanalo sa loto, pinatay. Patay din. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin, magtiwala ka lang, maging matapat ka lang sa akin. Kung ano pinagagawa ko sa iyo, gawin mo yan, and God will bless you. Amen? That's what we need to do. Number 2, we can hope in God because He can, and He has done the impossible. How many of you here have been saved for many years? Mula nung naligtas ka, hanggang ngayon, ilang milagro na ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. In your own way. Di ba? Ilan na yung ginawa ng Diyos sa iyo? Katulad ni Abraham, ni Sarah, alam naman natin kung anong ginawa sa kanila. Pero tayo, before you become a Christian, you know your life. And now that you are a Christian, ano naman yung binigay ng Diyos sa iyo? I know that. Maraming mga taong drug addict, binago ni Lord. Ngayon, hindi na drug addict, naglilingkod. I'm just talking to one of the person na ngayon nagpapastor sa Favor Church, kahapon yun. May ka-meeting ako, yung anak daw niya, drug addict, pero naligtas. Ngayon, nagpapastor na daw sa Favor Church. Kahapon yung area, hindi ka usap. See how yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ni Lord. That's why He is a God of impossibility. Yung mga hindi natin kaya nga yung hope mo nasa Diyos kasi hindi kayang gawin niya na kahit na sino kundi Diyos lang. Huwag ka nang umasa pa kahit kanino. Kaya lagi ko sinasabi sa church, huwag kayong maasa sa akin. If you hope in me, you will be a failure. Wala akong magagawa. Lalo na kung mangungutang kayo, huwag kayo lalapit sa akin. Kay Frank kayo umapit. Maraming ginto yan. Maraming ginto. Di ba? I'm just saying to you, wala tayong magagawa maliban ang Diyos ang gumawa para sa atin. Because you know why? Bakit ko kayong sabihin ito? Because when God says something, He will create it. From the beginning, this world was founded through the Word of God. Tignan niyo yung creation. Kung naniniwala kayo sa creation, pero kung naniniwala kayo sa evolution, bahala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyo kayo nang galing sa machine, ay unggoy. Kung gusto niyo galing kayo sa unggoy, bahala kayo. Tingnan mo katabi mo. Mukha ka ba unggoy? Pero kung yun naniniwala sa creation, tingnan mo, by only His Word, sa salita lang niya, nangyayari, ginagawa, nabubuo, bakit hindi ako maniniwala sa Diyos ito? If God can make something out of nothing, but only by His voice in heaven, He created heavens and earth. Ano pang hahanapin mo sa Diyos na ito? Saan mo pa ilalagay yung pag-asa mo? Kundi sa Diyos na buhay na ito. Amen? When you ask the Lord, Lord, help me.
Ito lang yung kailangan, ito kailangan ko, Lord. And the Lord will say, okay, I'll give it to you. By mere word na kanyang sinasabi, ibibigay niya ito. No matter what situation you may be today, may cancer, kayang-kayang pagalingin ni Lord yan. Yung pambayad mo sa bills, kayang-kaya gawin yan ng Panginoon. Ibigay. Lahat na kailangan mo. Lalo na kung mag-glorify ang Diyos, He will give it to you. Promise yan. And never tell us, uy, kakain na kami na lechon. We can base our hope in God because of who He is. How many of you here really knows God? How deep you know the Lord? Gaano nyo kakilala ang Diyos na buhay? How long you been known the Lord or God? You know, when God revealed Himself through creation, through His Word, through situations, God always revealed Himself to you. Gusto niya ipakita sa inyo that He is alive. Hindi ito Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Hindi ito Diyos na meat lang. Ano ba Tagalog yung meat? Katang-isip. Hindi ito Diyos na, parang kwentong kutsero lang. This God that I'm telling you today is a real God. A God who knows what you're going through. A God who really feels kung ikaw ay nasasaktan at kung ikaw ay nawawalan. Abraham knew who God is. Kaya nung sinabi sa kanya, you will be the father of all nations. Although, in the back of his mind, as a human being, parang imposible, sabi niya, only by faith, I will believe God that He will do it. Because Abraham knew that God is all-powerful God. God is all-loving God. Even contrary to the human expectation, kahit pa ang hirap intindihin, sabi ni Abraham, sige na, paniniwalaan kita, Lord. I will give everything. Kung anong gusto mo, gagawin ko. Because you know what? God defies human logic. Binabaliktad ng Diyos ang lahat ng anumang human logic na ating iniisip. Kahit ano pang palinin nyo rito, God can change that to a miracle blessing. Abraham was one of them. Parang siyang pag-asa. Sino-sino sa inyo rito ang nawawala na ng pag-asa? Last Sunday, I talked about losing hope. Many of us here loses hope. Kaya alam niyo bakit marami nagpapakamatay? Number one, wala silang Diyos sa buhay nila. Pangalawa, nawawala na sila ng pag-asa. Alam niyo ba na ang tao nagsusurvive lang pagka mayroong pag-asa? Tama? Kahit pumunta ka sa lahat ng emergency hospital, sa ICU, nabubuhay ang mga tao yon dahil lang sa pag-asang gumaling sila. But even you are not sick, pag naubos ang iyong pag-asa, mamamatay ka agad. Madaling mamatay. What are you dealing now? Ano dinadaanan mo ngayon? Sabi ko siya, sadali na ako. I just want to encourage you. You have to really know God kung sino siya. Sapagkat balik-balik ta rin naman, lahat ng bagay na ito na nakikita natin ay dahil lang sa Diyos. From the start of being in the garahe, papunta rito sa 500 square meter ho ito eh. Gusto yung bilet? Mahal dito na ngayon. Pero bilhin na namin ito na 10 taon na. Mula sa garahe, ito na ngayon.
Saan nanggaling yun? Hindi naman ako mayaman. Sana kung ako'y flood control project, contractor. Balik lang na contractor ho ako. Yung mga pastor namin ngayon, nagbabago na isip. Ayaw na magpastor, magpo-contractor na lang. Pero mo, trillion. Pero pa isang member dito, tinext ako, pastor, baka gusto mo, noon nga, matagal to baka gusto mo ng AAA contractor. Yung pala sila Carly, tsaka si Sarah Sky. Pag kilala mo ang Diyos, ano pang tatanungin mo? Ano pang hahanapin mo? If you know God, na kaya niyang gumawa ng kahit ano, from nothing to something, hindi mo ba pwede pagtiwalaan yun? Binigay mo na nga yung buhay mo ngayon sa Kanya eh. When you give your life to the Lord to be your Savior, ano pang hihingiin mo? Yung kakainin mo bukas? Ipambabayad mo ng bills mamaya? Bukas? Ano pang hihilingin mo? Your life belongs to God already. Sino nagbigay sa inyo ng buhay? Di ba Diyos pa rin? Ang laki ng utang na loob natin sa Diyos. Yung iba naman sa inyo, nagsisisi, bibigyan na ako ng Diyos ng buhay. Pinahirap niya pa ako. You know, that's what my thinking before. When I was studying in a private school, tapos yung mga kaklase ko, may baon. Ako, bukayo. Baon ko. Bukayo. Masaya na. Kaya ako, ayoko nang kumain ng bopis eh. Alam niyo kung bakit? All my life, bopis lang kinakain ko. Ako kaya nung luto ng bopis eh. Ito chef namin. No more bopis. Kasi na yung bopis eh. Diba? Sometimes you ask the Lord, bakit ako pinanganak na mahirap? Many of you are like that. Nagsisisi pa, nasisinisi niyo pa ang Diyos. Bakit ka pinanganak na mahirap? Eh bakit nung mayaman ka, hindi mo naman sinisi ang Diyos? Tama? I am just saying, mga kaibigan, mga kapatid, when you place your hope dito sa Diyos ito, Diyos ang pinakamahabagin, pinakalabing, pinaka-understanding na Diyos. His character is magnificent. Pag tinignan mo yung Diyos ito, walang favorite, wala siyang sinasanto, walang pinapaboran. Lahat tingin niya sa atin pare-pareho. Lalo na kung matapat ka sa kanya. The question now, where are you placing your hope? Saan mo ngayon nilalagay ang iyong pag-asa? Are you placing your hope in the things of this world? Or to the people na akala mo makakatulong sa iyo? Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, pwede natin ilagay ang ating pag-asa sa Diyos lamang na kaya niyang gumawa ng lahat na ito. You know why? Because God does not lie and He keeps His promises. Amen? God does not lie and He keeps His promises. Pag ako nangako sa inyo, malamang hindi matupad. Pero pagka ang Diyos ang nangako sa inyo, 101%, tutugunin niya at sasabihin, gagawin niya sa iyo. Ano kailangan mo tuloy? In closing, para po tayo masustain sa mga pangako ng Diyos, you have to know Him well. And you have to trust Him. Because God will keep every promises. Amen. I don't know your life today. Hindi ko alam kung anong dinadaanan niyo, tapos na po ako. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ito na ngayon ang gagawin natin. Every one of you here, just think and pray kung anong gusto mo mangyari sa buhay.
Whatever you're hoping today, just trust the Lord. That that if you will give it to the Lord, trust Him, He will give it to you. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon ito. Ipagmalaki ang Diyos na buhay dito. Na yan ang Diyos na pinaglilingkuran ng church na ito. Yan ang Diyos na pinagtitiwalaan namin from the very beginning, 34 years ago. Ito yung Diyos na ibinigay namin sa Kanya lahat ng pangangailangan namin. At sabi namin, Lord, wala kaming kakayanan. We're nothing compared to others. We only have this hope in you. And we needed this. Sabi namin, Lord, nag-umpisa kami sa maliit. Tapos, pinalaki ng konti. Namumupahan kami. Tapos, a couple of years, nilipat kami sa labas. Naalala niya. Nabili namin yung maliit na 150 square meter. Tama ba yun? Sa Kayugan din. And then, umiulit kami ng mas malaki. Hanap kami, hanap. Kung ano-anong warehouse ang pinunta namin. And then suddenly, God opened this place. Ano to? Ano to? Taliman ba yun? Taliman yun. Binayaran namin to for how many? 10 years? 10 years, no? At is it? No. 10 years ba yan? Unti-unti. We're not hurry. We're always waiting for God. Wait on God. And He will take care of everything. Now, fully paid. Ang hinihingi na lang namin ngayon is to transfer the papers to IBC. Hindi in my name. I don't like it. To IBC. At ibibigay ni Lord yan sa bawat isa. Now, it's your turn. Ano kailangan mo sa'yo? Ano kailangan mo ngayon? What are you hoping for today? I promise you, give it to the Lord, and He will give it back to you. Tumayo tayo lahat, tayo man lang. As we listen to the music, material, relational, whatever you need, I promise you, give it to the Lord, and He will give it to you. As we listen to the music, I will give you a chance to come to the Lord and pray. Nobody will talk to you. You will only be talking to God and you, yourself alone. If you have a need, anything that you needed, part of the celebration is to ask the Lord, Lord, I need you. You're my only hope. You're the only God that I worship, the only God that I would like to be a part of. I love you, Lord. I love you, Lord. I give my life to you, just like Abraham. Hindi na nag-isip ng anuman si Abraham. He just give everything to the Lord. Lord, anong binigay mo sa akin, ibabalik ko sa iyo. When me and my wife got married before, sabi ng doktor, di na magkakaanak eh. Sabi ko, Lord, whatever you want, so be it. Amen. After 2-3 years, the Lord gave us children. 3 malulusog na anak. And that's an amen. Ngayon, ano ang hihingin mo, hinihingi mo, o hinihingi mong pag-asa sa buhay, na alam mong ang imposible itong mangyari, pero sabi ni Lord, pagtiwalaan mo ako, ibibigay ko sa'yo. God will give it. As we listen to the music, here's the altar. Why don't you go? Come on. And then sama-sama tayo manalangin. Let's come together and let's pray together. Whatever your needs. Hindi ko tatanungin kung anong kailangan mo. Just come together. Give it to God. Amen. That's right.
Give it to the Lord. Whatever your needs today. Amen. That's right. He will give it to you. Hope in God alone. Siya lang ang pag-asa natin. That's right. Give it to God. Give it to the Lord. Anything that you needed today, give it to God. Healing, touch, ano man yan. Let the Lord cover you today. As we honor Him today. Amen. That's right. That's right. I want you to be boldly talk to God. Mention things that you are in need today. Sabihin mo sa Kanya, Lord, kailangan ko ito, gusto ko, Lord, ito. Pagalingin mo ko, Lord, or bigyan mo ko nito, whatever you ask, in His name. In His name, He will give it to you. You know, sa pag-aaral, I know you're looking something for your life, sa pamilya, just give it to God. Give it to God. Give it to God. That's right. Amen. Manalangin tayo sa Lord. Nakikita niyo po ang mga puso ng iyong mga anak na nag-forward dito. I don't know kung ano man ang laman ito, but I pray in the name of Jesus. Talk to them, Lord. Speak to them. Answer their prayers, Lord. Cover them with your precious blood. Alam ko, Panginoon, nakikita mo ang bawat inag-peace, bawat iyak ng iyong mga anak. Sometimes, Panginoon, nahihirapan kami, Panginoon. Na tunay na pagtiwalaan ka, but Lord Jesus, that's, I know it's just the work of the devil, and sometimes it's the work of our selfishness. But I pray in the name of Jesus, these people who came forward, and those people that are on the church, that are praying for something, or they're asking for miracles in life, Lord Jesus, touch them and bless them and answer their prayers. In the name of Jesus, Lord, samahan mo po sila, Panginoon. Whatever their needs today, provide mo po ito, Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa iyong matapat ng mga anak na narito ngayon, naglilingkod, na pumupuri sa iyo, at ipakita mo naman sa kanilang pabalik, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na tanging pwede naming sambahin, papurihan, at ibigay ang lahat ng pagpupuri sa iyo lamang. Samahan mo po kami, Panginoon, at sa pagtataas ng kamay ng iyo walang kamulang halipin. Ikaw mo, Panginoon, ang iyong malagang basbas. Ikaw ang patuloy na magkaloob sa amin ng tunay na kapayapaan, katuwaan, kasiyahan at kagalakan. At higit sa lahat, ibuhos mo pagpapalang material at finansyal upang kami ng mga anak mo ay maging haing buhay na patotoo sa sanlibutan ito, na kami ay hindi mo pinababayaan. Mangusap ka, tugunin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ikaw po ang aming pupurihin at itataas at ibigay mo at ikaw ang kaloob sa amin ng iyong pagbabasbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin.